4 na taong gulang na kapatid kong lalaki, dahil sa kalikutan, ibinuhos ang lason sa sisidlan ng bigas. Nang makita ko iyon, sinunog ko ang bigas kasama ang sisidlan. Pag-uwi ni Lola, nalaman niya ang sitwasyon. Isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ko. Sinabihan niya akong isang taong mapag-aksaya. Pag-uwi ni nanay at tatay, wala silang makain. Agad nila akong pinagtulungang bugbugin. Nabaldado ako dahil sa mga natamo kong pinsala. Dahil dito, sa aming pamilya na mas pinapaboran ang lalaki kaysa sa babae. Lalo akong nahirapang mabuhay, noong 14 na taon ako, dahil gusto ng kapatid ko ng computer para sa mga laro. Ipinagbili ako sa kabilang baryo para ipakasal sa isang matandang binata doon. Nang imulat kong muli ang aking mga mata, bumalik ako sa araw kung kailan ibinuhos ng kapatid ko ang lason sa sisidlan ng bigas. Sa pagkakataong ito, hindi ko pinakialaman ang pagkakamaling ginawa ng kapatid ko. Ang lola kong matipid sa buong buhay niya ay nagsabi, hugasan na lang para makain. Ang mapuputing bigas ay hindi maaaring basta na lang sayangin. Sa harapan ko, nililipat ni lola ang bigas mula sa sisidlan para hugasan. Tulala pa rin ako, ilang sandali bago ko napagtantong na buhay akong muli. Hindi ako bulag o bingi. At hindi rin baldado ang mga binti ko. Nagagalaw ko ang aking mga kamay, nakakatalo ng aking mga binti. Malinaw ang isip ko, ganap na malusog, kasabay ng pag-amoy ng mabangong kanin mula sa kaldero. Ang mga magulang kong maghapong nagtrabaho sa bukid. Pumasok na rin sa bahay, pasan-pasan ang kanilang mga asarol. Shu Yinxing, anong tinatanga-tanga mo dyan? Hindi mo pa ba kami ikukuha ng tubig na maiinom? Uhaw na kami. Agad akong kumuha ng tubig. Takot na takot akong mabagal kumilos. Baka saktan na naman ako ng tatay ko. Nang makainom na sina nanay at tatay at may baba ang kanilang mga asarol. Inutusan na naman ako ni Lola na maghain ng kanin at ulam. Walang tigil akong nag-asikaso sa kusina. Umupo na rin ang buong pamilya sa hapagkainan at nagsimulang kumain. Isang platong gulay, isang platong atsara, isang platong ginisang baboy na may sili. Inilagay ni Lola ang lahat ng karne sa mangkok ng kapatid ko. Pinagsabihan ng kapatid kong lalaki na kumain ng maraming karne para tumangkad. Ang natirang sili na may mantika at giniling na karne ay kinuha ni Lola ang halos kalahati at inilagay sa mangkok ni Papa. Ang kaunting natira ay inilagay sa mangkok ni Mama. Tahimik akong ngumuya ng atsara ng 2 beses. Ni hindi ko magawang galawin ang gulay na para lang sa kanila. Kuhanan mo pa ako ng isang mangkok na kanin. Iniabot sa akin ni Papa ang walang lamang mangkok. Walang reklamo kong kinuha ang mangkok at pumunta sa kusina. Nakita kong punong-puno na ng kanin ang mangkok. Natigilan ako sandali. Pagkatapos kong mag-isip sandali, kinuha ko ang natitirang kanin sa kaldero. At isiniksik ang lahat sa mangkok ni Papa. Pag-alis ko sa kusina, nakita ko sa aparador ang isang bote ng Laugan Maria. Mahilig sa maanghang si Papa. Lalo na't paborito niyang ihalo ang Laugan Ma sa kanin. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang Laugan Ma at inilagay sa kanang tabi ni Papa. Bakit ang bait mo yata ngayon? Hindi ako umimik, sabi ni Lola. Pinalo ko yan kanina. Naglaro kasi si Zijen, nagbuhos ng pestesidyo sa bigasan. Sabi ng pasaway na to, may lason daw ang pestesidyo. Balak niyang sunugin lahat, pati bigas at bigasan. Natigilan sina Mama at Papa. Agad na napatigil ang kanilang mga chopsticks sa pagkain. Tumingin si Papa kay Lola. Nag-aalangan siyang nagsabi, "Edi itong kanin ay." Winagayway ni Lola ang kanyang kamay. Walang pakialam na sinabi niya, "Ayos lang, hinugasan ko na. Hinugasan ko ng maigi. Siguradong walang kumapit na kahit kay titing na pestesidyo. Huwag kayong mag-alala, kumain lang kayo. Kaunting pestesidyo lang yan, hindi yan makakamatay ng tao. Masasayang lang ang bigas kung itatapon." Tumango rin si Papa, at sumang-ayon. Oo nga. Kaunting pestesidyo lang naman. Ilang pang kilo rin ang bigas sa bigasan. Kung itatapon lahat, 1 buwan o 2 tayong walang makakain. Umuso si Mama. Pinandilatan niya ako ng kanyang mga mata. Kaya naman pala ang bait-bait mo. Kapag inutusang magsalin ng tubig, nagsasalin ka. Kapag inutusang magsandok ng kanin, nagsasandok ka. Sabi ng matigas talaga ang ulo mo. At hindi mo pa rin aaminin. Kailangan mo pa talagang bugbugin ni Lola para tumanaw. Nakayuko lang ako. Kinakagat ang labi ko. Mukha akong kaawa-awa. Dahil doon, tinamad na sina Mama at Papa na kahit sulyapan man lang ako. Sa halip, hinaplos pa ni Mama ang ulo ni Shu Zijen. At matyaga siyang tinuruan, "Zijen, sa susunod huwag ka nang maglalaro ng pestesidyo, ha? At lalong huwag mo itong ibubuhos sa bigasan. Paano kung malason mo kami ni na Papa at Lola mo hanggang sa mamatay? Sa sama ng ugali ng ate mo, baka ngat-ngatin ka pa noon at kainin ng buhay." Dahil lang sa kalikutan ng 4 na taong gulang kong kapatid, ibinuhos niya ang paraquat sa bigasan.
Dahil dito, maraming mga bagay na pinagsisihan ang nangyari. Sa dati kong buhay, bago ako naging baldado, hindi ko matanggap ang pagiging paborito ni na mama at papa sa kapatid kong lalaki. Kaya sa lahat ng bagay, kinukontra ko sina mama, papa, at lola. Madalas akong gumawa ng gulo at mag-iskandalo sa bahay. At nakikipag-away ako kay Shu Zhejian ng patayan. Lagi nilang sinasabi na ako ang panganay. Kaya dapat akong magparaya sa kapatid ko. Sinasabi pa nilang likas akong masama, na ayaw kong nakikitang napapabuti ang kapatid ko. Noon, hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng pagtingin ng mas mataas sa anak na lalaki. At hindi ko rin alam na ang tawag nilang, salbaheng bata, sa akin ay isang taos-pusong pang-iinsulto. Ngayon, naiintindihan ko na kahit anong gawin ko, hinding-hindi ako makakatanggap ng kahit isang salitang pagkilala mula sa kanila. Kaya bakit ko pa sila papansinin? Gusto nilang kumain ng bigas na may pestisidyo. E di kumain sila. Kung may gustong mamatay, hinding-hindi ko sila pipigilan. Pagsapit ng gabi, sumakit ang tiyan ng buong pamilya. Si Lola ay nagsusuka at nagtatae. Nanlambot na lang sa kama, habang isinisigaw ang pangalan ng tatay ko. Si Mama, hawak-hawak din ang tiyan niya sa sobrang sakit. Papa ni Zhejian, bumangon ka na at tingnan mo si Mama. May nakain ba tayong mali? Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Hindi pinansin ni Papa si Mama. Narinig naman ni Mama ang pag-iyak ni Shu Zhejian. Dali-dali siyang pumunta sa tabi ni Shu Zhejian. Ang tahimik na gabi ay unti-unting naging magulo. Nagwawala ang matanda, umiiyak ang bata. Hindi na kinaya ni Mama na asikasuhin silang dalawa ng mag-isa. Ang himbing-himbing naman ng tulog ni Papa. At sa murang edad ko, lalong wala akong maitutulong. Walang nagawa si Mama, kaya tinawag niya na lang ang tito ko para dalhin sina Lola at ang kapatid ko sa klinik. Tinanong ng doktor sa klinik kung ano ang kinain nila para sa hapunan. Sinabi naman ni Mama ang totoo, yung mga karaniwan lang naman naming kinakain. Dahil kaya sa baniling baboy na hindi nasariwa, kaya sumakit ang tiyan ni Zhejian. Pero ni Katie ting nahibla ng karne, hindi kumain ang lola ni Zhejian. Bakit sumasakit din ang tiyan ng lola ni Zhejian? Pinag-isip ulit ng doktor si Mama ng mabuti. Kung mayroon bang kakaiba, hanggang sa sinabi ni Zhejian, ayokong uminom ng gamot. Masyadong mapait ang gamot. Doon lang naalala ni Mama ang tungkol sa paraquat na ibinuhos sa lalagyan ng bigas. Pestisidyo kaya? Pero hindi ba't hinugasan naman ang bigas? Kahit hinugasan na, hindi pa rin ba pwede? Nanlaki ang mga mata ni Mama. Hindi makapaniwala, dahil doon, nagbigay na rin ng diagnosis ang doktor. Pagkalason sa paraquat nga, walang duda. Sa sitwasyon ninyo, kailangan nyo silang dalhin agad sa county hospital para magpa-stomach pump. Kung hindi natin alam kung anong mangyayari. Nataranta si Mama. Dali-dali siyang humiram ng tricycle at nagmadali papunta sa bayan. Nang matagumpay na stomach pump sina Shu Zhejian at Lola, saka lang kumalma ang matanda at ang bata. Ang tito ko, na buong gabi naging abala. Habang pinupunasan ng pawis sa noo ay nagreklamo. Ano ba naman yan si Bayaw? Sarili niyang ina at sarili niyang anak, napahamak ng ganito. Nakatulog pa. Saka lang naalala ni nanay si tatay. Noong una, gusto pa sana niya sa harap ng tito ko na magpaliwanag para sa asawa niya. Bigla siyang napapitlag, para bang may bigla siyang naalala. Walang sabi-sabi, ibinilin niya sina Lola at ang kapatid ko sa tito ko. At nagmamadali siyang umuwi ng bahay. At tama nga ang hinala niya. Patay na si tatay, namatay dahil sa lason ng paraquat, bago pa man sumakit ang tiyan ni na Lola at ng kapatid ko. Sinabi na ni tatay kay nanay na masama ang pakiramdam niya. Hiniling niya kay nanay na dalhin siya sa ospital. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Pero dahil sa sobrang pagod ni nanay sa trabaho maghapon, wala na siyang ganang kumilos. Kaya sinabihan na lang niya si tatay na tiisin muna. Hindi niya inasahan na sa pagtitiis na yun ay mawawala na pala siya. Noong una, naawa pa si nanay kay tatay dahil pagod din ito sa maghapon. At masama rin ang pakiramdam. Kaya naman sinadya niyang hindi tawagin si tatay para dalhin sina Lola at ang kapatid ko sa ospital. Nang balikan niya ang lahat, ang mga naging desisyon pala ni nanay. Ang naging dahilan kung bakit hindi naagapan si tatay na pwede pa sanang may salba. Sobrang sakit at pighati ang naramdaman ni nanay. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, nakita niya ako. Tila nakahanap siya ng mapagbubuntunan ng galit. Nanginginig ang buo niyang katawan. Sinigawan niya ako ng buong galit. Ikaw ang may kasalanan. Nilagyan mo ng napakaraming kanin ang tatay mo kagabi. Kinuha mo pa yung chili sauce para ipang-ulam niya. Kaya mo pinatay ang tatay mo. Pinilit niya akong lumuhad sa harap ng bangkay ni tatay. Bubugbugin kita, salbaha ka. Sana sinakal na lang kita noong ipinanganak ka. Sunod-sunod na sampal ni nanay. Ang dama po sa mukha ko.
Tapos ay sinipa niya ako ng malakas. Sumabay pa sa paninipa sa akin ang kapatid kong si Shu Zijen. Kasalanan mo to. Kasalanan mo tong lahat. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Nakakatawa talaga itong mag-inang to. Hindi ako ang naglagay ng lason. Hindi rin ako ang nagsaing ng bigas na may lason. Pero ipinipilitan talaga ng dalawang to na ako ang pumatay sa tatay ko. Tanging ang lola ko lang na namatayan ng anak ang nanlulumong nakaupo sa silya. Nakatitig sa akin na walang buhay ang mga mata. Hindi malaman kung ano ang nararamdaman. Hindi ko alam kung nagsisisi ba siyang hindi siya nakinig sa akin. At ipinilit pa rin kainin ang bigas na may lason, na siyang ikinamatay ng sarili niyang anak. Naging byuda ang nanay ko. Kami ni Shu Zijen ay naging mga ulila sa ama. Isinama ni mama si Shu Zijen para magpagawa ng kabaong para kay papa. Kasabay noon, abala rin siya sa pag-aasikaso sa lupa ng pamilya. Para ilipat sa pangalan ni Shu Zijen. Noong pumunta ang mag-ina sa barangay para ayusin ang mga papeles, nakahandusay pa ang bangkay ni papa sa bakuran. Nakataklob ng puting tela. Naglalaro naman ako ng putik sa may pintuan. Samantala, yung tapayan ng bigas na ikinamatay ni papa ay inilabas ng lola ko mula sa kusina. Akala ko susunugin ni lola ang bigas kasama na ang tapayan. Dahil malinaw na sinabi ng doktor na napakatindi ng lason ng paraquat. Kahit kititing lang ay sapat na para makamatay. Ang paghugas gamit ang malinis na tubig ay hinding-hindi sapat para maalis ang lason. Pero binantayan lang ni lola ang tapayan ng bigas na yon. At hindi naghanap ng kahoy para mag-apoy. Pagkatapos, kumuha siya ng panalok. Sumalok siya ng marami at isinaboy sa katabing kulungan ng manok. Mayroong 30 hanggang 40 inahing manok sa kulungan. Halos 2 taon na silang inaalagaan. Noong nabubuhay pa si Papa, lagi niyang sinasabi na ibebenta ang mga manok pagdating ng bagong taon. Para mapaayos ang aming bahay. Iniisip pa niya na kung may sobrang pera, ay bibili pa siya ng tricycle para sa pamilya. Para daw may pasyal niya si Mama, ang kapatid ko, at si Lola sa bayan. Tulala lang akong nanonood habang si Lola ay kumukuha ng bigas mula sa tapayan. At paulit-ulit na isinasaboy sa kulungan ng manok. Ang matikman ng mga manok sa kulungan ang mapuputing bigas. Sabay-sabay silang nagpagaspas ng kanilang mga pakpak sa tuwa. May binubulong-bulong si Lola. Ang hindi makain ng tao, sa hayop na lang ay pakin. Basta hindi lang masasayang. Itong mapuputing bigas. Swerte ninyong mga hayop kayo. Kumain kayo ng marami para pagdating ng bagong taon, may benta ko kayo. Para may maipanggastos ang paborito kong apo. Buong gabi, nakalagay lang sa bakuran ang kabaong ni Papa. Napakatahimik sa bakuran noong gabing iyon. Sabi ni Mama, wala na ang papa mo, parang hindi natahanan itong bahay natin. Bakit naging ganito kalamag at kalungkot? Sumiksik si Shu Zijen sa yakap ng kanyang ina. Inaalaw siya, Mama, huwag ka nang umiyak. Aalagaan po kita, Mama. Paglaki ko, siguradong kikita ako ng malaking pera. Ibibili ko si Mama ng malaking bahay. Ibibili ko si Mama ng kotse. Ganoon lang niyakap ni Mama si Shu Zijen. Umiiyak tapos biglang tatawa. Pinapanood sila ni Lola, isang mapagmahal na ina at masunuring anak. Parang nakalimutan niya na siya ang tunay na may kasalanan sa pagkamatay ng sarili niyang anak. Nahiga siya at agad nakatulog. Ako lang ang nakadungaw sa bintana, tinitingnan ang nangyayari sa kulungan ng manok. Ang mga manok na masisigla pa kaninang hapon, ngayon ay parang wala na sa sarili. Isa-isang nagsibagsakan sa loob ng kulungan. Hinihimas ko ang mga pasa sa aking katawan. Hindi ko mapigil ang mapang-isi. Kinaumagahan, ang bumangon si Mama para asikasuhin ang burol ni Papa. Doon niya natuklasan na patay na lahat ang mga manok sa bahay. Nagulat si Mama, agad niyang tinawag si Lola. Hindi kaya ito peste ng manok? Umiling si Mama, mukhang hindi naman. Kung may peste man, hindi dapat sa atin magsimula. Nasa gitna kaya tayo ng baryo. Biglang may naisip si Mama. Pagkatapos niyang ilibat ang kanyang paningin sa paligid, agad niyang tinanong si Lola. Ay, ipinakain niyo po ba sa mga manok yung bigas sa banga? Natigilan si Lola, tila naguguluhan at walang malay niyang sinabi. Ang ibig mong sabihin, yung bigas. Hindi pwedeng kainin ng manok. Napaupo na lang sa sahig si Nanay. At malakas na pinagpapalo ang mga hita niya. Gusto niyang umiyak pero wala nang luhang lumalabas. Ikinamatay na nga yan ng tatay ng mga bata. Bakit mo pa ipinakain sa mga manok yung bigas na yon? E di parang pinapatay mo na rin ang mga manok niyan. 40 manok yun. Yan pa naman ang inaasahan natin para sa bagong taon. Paano na to ngayon? Anong gagawin natin? Paano na? Siyempre, hindi rin alam ni Lola ang gagawin. Noong ginagawa niya kasi yun, ang nasa isip niya lang ay huwag masayang ang bigas.
Pero hindi niya inakala na mamamatay din ang mga manok kapag kinain yun. Sa mga oras na iyon, kumatok sa pinto nila ang matandang kusinero ng baryo na tagapagluto sa mga okasyon. Sabi ng matandang kusinero kay nanay, hindi ba't ngayon ang libing ng tatay ni Zijen? Kung ganoon, ituloy na lang natin ang salo-salo mamayang gabi. 2 putaheng karne, 5 gulay, at 3 pampaganya. Iyon na ba ang gagawin natin? Namumula ang mga mata ni nanay. Wala siyang ganang asikasuhin ang sinasabi ng matandang kusinero. Pilit na lang siyang tumango. Inakala ng matandang kusinero na dahil iyon sa pagkamatay ng asawa niya, na hindi pa rin siya nakaka-move on. Huminga siya ng malalim. Huwag ka nang masyadong malungkot. Kailangang magpatuloy ang buhay. Nakausap ko na ang kapitan ng baryo. Pakiusapan niya ang mga taga rito. Para mamaya sa handaan, lakihan nila ang abuloy para sa pamilya mo. Ang perang ito ay makakatulong para maging mas panatag ka sa hinaharap. Natauhan si nanay. Dagdag pa ng matandang kusinero. Pero para na rin maging komportable ang mga taga rito, ayusin natin ng kaunti ang handa natin para mamayang gabi. Para hindi sila manghinayang sa ibibigay nilang abuloy. Sa tingin ko, pwede tayong magdagdag ng sabaw. Kahit sabaw ng manok, bibe, o isda, pwede na. Nablangko ang isip ni Mama. Si Lola ang nakapansin kay Mama na nakatayo sa pinto na parang wala sa sarili. Kaya lumapit ito at nagsalita. Sabaw na lang ng manok. Ihain natin ang lahat ng manok natin para sa mga bisita. Siguradong sapat na yun. Hindi rin naman pwedeng itapon na lang ang mga manok kahit patay na. Tuwing may espesyal na okasyon lang tayo nagkakatay ng manok. Ngayon, katayin na nating lahat para sa kanila. Ituring na lang nating pabaon sa tatay ni Zijen. Umaasa na rin na dahil sa mga manok na ito, mas matulungan tayo ng mga taga-nayon. Kahit wala pa rin sa sarili, naitanong pa rin ni Mama ang bagay na iyon. Nay, ang mga manok na kumain ng bigas na may lason, hindi ba mapapahamak ang mga taong kakain niyan? Kalmadong sumagot si Lola, huwag kang mag-alala, iba ang manok sa tao. Ang dugo ng manok ay kayang magtaboy ng masasamang espiritu. Ang karne na kayang magpalayas ng kasamaan, ay hindi makakasama kapag kinain. Buo at malakas ang boses ni Lola. Punong-puno ng kasiguraduhan ang kanyang mga sinabi. Kaya naman, kusa na akong nagpunta para manguha ng panggatong. Mabilis akong nagsiga ng apoy. Gumawa ako ng kalanan, at kinatay naman ni Lola ang mga manok. Binunutan niya ang mga balahibo nito. Pagsapit ng gabi, dumating ang mga taga-nayon para sa salo-salo.